magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Eto kanina, Diego Bandido, pinost ko sa aking Facebook account. Yan. Sabi ko doon, nung bata pa ako, kapag sinabing meron kang 1 million pesos, kumbaga parang, basta nung mga bata pa tayo, parang ang goal is, in your lifetime, dapat ma-reach mo yung magkaroon ka ng 1 million. Parang ganon. Parang masabi mo na milyonaryo oo, ka na. diba? Parang yun yung goals kasi yun yung definition ng mayaman. So ngayon, ang tanong ko, sa panahon ngayon, bata pa ako noon ilang taon ako nung bata ako. That's more than ilang decades ago. So ngayon, ang tanong, kapag ka ba ikaw ay may 1 million pesos, considered ka pa ba na mayaman? Ay. Tapos, ang nakakalungkot isipin na ang sagot talaga ng mga tao ay hindi na. Hindi naman lahat. Though yung mga iba parang, sa ako na po yan sagutin kung may 1 million ako. O kaya sana all may 1 million. Totoo naman. Sana all may 1 million. Pero yun yung katotohanan na pag may 1 million pesos ka, hindi siya automatically masasabi mong meron kang, mayaman ka na. Nandun ka sa kategory ng mayaman ka na. Oo, kasi nga dahil nga sa inflation na tinatawag, yung value ng pera mo. Kasi dati sa panahon natin yung bata ka, yung 1,000 mo, Correct ang laking pera na Totoo. noon. Parang 10,000 na yun True. that time. Ngayon, wali Oh, mabarihan lang, wala. Wala na. Totoo yan. Kapag ka meron kang 1,000, tapos bumili ka ng milk tea, tapos hindi mo na nang maigi. Teka lang. Kuya, naka-ere po kasi ako. Ano po yun, kuya? May delivery po, may delivery. Opo. Pasensya na. Opo, tinext ko na po. Nandyan ka na po ba? Antayin natin Opo, thank you po, thank you. Ingat kuya. Ingat kuya ha, pa-pick up na lang po. Thank you. Di ba? Yeah. Sorry. Live na live. Patay Sorry. ka. Baka na-monitor ng asawa mo. Ay, oo nga. mga epektos kasi ni Nicole. Ang mga epektos ko po dito pinapadala sa office. Hindi, may magpapadala daw kasi sa atin. Okay. So anyways, kapag ka ang 1,000, binili mo ng milk tea, mabariyahan iced tea, mabariyahan lang. O kaya bumili ka ng pansakit sa ulo or whatever. Wala na yan. Wala na. Mabilis na talaga siyang mawawala. Correct. Ganon. Actually, kung tutuusin man, ako pwede kong makonsider yung sarili ko na walking millionaire eh. Ay, taray. Kasi dahil yung mga stent, yung bakal ko sa puso, aabot na rin ng milyon yung ginastos sa akin. Di kung gayon, ako din. Masasabi ko rin palang walking millionaire sa dami ng mga, yung tuhod ko, may screw. Ayan, Yung kaliwang tuhod yun yung kanan, inoperahan na din ng arthroscopic camera-pic. Yung thyroid, nung inalis, umabot ng mga 500,000. Yung radiation, halos mga 100,000. Walking millionaire din ako. Congratulations. Hindi nga lang halata. Mga milyonaryo tayo. Alam mo, pero totoo yan nakakalungkot talagang isipin na ang bilis-bilis maubos. Siguro yun yung rason kung bakit sinasabi ng iba, hindi ka na considered na mayaman kahit may 1 million ka. Kasi pag meron lang nagkasakit sa bahay. Nako. Wala na. Kaya nga yun nga siguro yung naging example ni Diego Bandido. Huwag kang tumawa sa init ng ulo ng asawa ko today. Kwento ko ba? Kwento mo. Share ko lang. Yung 7.5 kwento mo. Eto na, 'di ba? Kaya nga talagang hindi naman ako ahente ng insurance. Kaya lang yun yung sinasabi ng mga insurance companies na merong mga health benefits na kahit gaano ka kayaman pag nagkasakit ka. Yes, totoo. Uubusin ka talaga niyan At marami na talaga ako nakita ng ganyan, Jegs, na mayaman sila, nagtrabaho sila all their lives, pero dahil na nagkasakit sila, wala silang insurance or hindi nila napaghandaan lahat or kahit napaghandaan kahit ilang milyon pa yan, mapupunta din sa pagpapagamot. O eto na nga yung kwentong 7.5 ko. Kahapon, okay, ito sana kung 6.7 Kaya kaso nga, 7.5 7.5 talaga matik . So
So eto na. O ito yung isang pagpapaalala sa lahat na wag po kayo masyadong nagdudot-dot-dot-dot ng tenga. Kasi may possibility, mga kabisyo, na maiwan po yung cotton, yung dulo ng cotton buds dun sa tenga. Totoo. Tama. Alam mo, hindi yan nangyari sa akin nung bata ko. Palibasa, ang pangkutkut ko ng tenga, takip ng panda ballpen. Hindi, tsaka naalala ko pa dati, pampatulog ba nga yung balahibo ng manok? Ay, oo, papatulog na duduling-duling pa tayo. Ngayon kasi parang easily accessible na yung mga Yung mga cotton buds, Oo. ganyan. Basta long story short, meron pong akong isa sa mga anak ko na naiwan po yung dulo ng cotton buds sa tenga, 'di Kanino ba? nagmana? Ay nako, edi sa akin. Nakakainis, sabi ko, minsan sinisisi ko yung mga magulang ko kasi wala man lang ako namana sa kanila na kayamanan. Ang namana ko sa kanila, sakit, ganyan. Yung nanay ko, nadidislocate yung tuhod. Tapos, na-realize ko, unfair. Kasi, sana isang araw hindi rin ako sisihin ng anak ko sa namana niyang kutkutenga. Nakakaloka. So anyways, naiwan nga. O Teddy, kailangan namin dinala sa ENT. Eh di, kinuha. Mabilis lang. Mabilis din lumipad yung 7.5. Di, kaya dun yung sinasabi natin na baka kaya pala hindi ka na considered mayaman kung meron kang 1 milyon. Kasi ang bilis din talaga maubos yan. Hindi nga yan makakabili ng bahay. Sa ngayon Kaya nga 'di ba naalala ko lang yung binanggit mo sa akin nung may nabasa ka atang write-ups o napanood mo na parang tinatanong na ano yung pinaka safe na sahod na para masasabi mong hindi ka mahirap. True. At nasampal po ako ng kahirapan doon kasi karamihan po ang sinabi dapat at least 6 digits ang kinikita nung pamilya. Sabi ko, anong work nila? Ba't parang hindi kami kasalo? Na hindi mayaman pero komportable lang. Kaya nga in fairness naman dun sa mga ibang sumagot dun sa tanong kung mayaman ka ba kung meron ka 1 milyon. Ang sinasabi nila, hindi ka mayaman pero nakaluluwag-luwag ka na yan. Kasi sa totoo lang din naman, hindi naman talaga lahat may 1 milyon. Tama. Yun naman ang katotohanan dyan. Not everyone has 1 million pesos. Marami po sa atin yung talagang kahit isang tuka. Talagang we live day by day, salary by salary, ganyan. At wala naman ding magagawa kung ganun sa ngayon, 'di ba? Pero dadalaw din naman ng grasya. And I always believe that God provides. Alam mo 'yun, kung kailan mo truly kailangan, biglang merong magbabayad sa'yo ng utang na nakalimutan mo na yung utang na 'yon, or merong magbibigay sa'yo ng cheque na unexpected, 'di ba? Lagi may mga ganung pa-surprise si Lord kasi madrama to si Lord, eh. Marami siyang mga pa-eklavu. Bibiglain ka lang niya. Totoo ka diyan. Kasi kung minsan yung nakakatuwa kay Lord, yung prayer mo dati na hindi niya binigay during that time, na nakalimutan mo na, tapos biglang magugulat ka, maalala, ay, ito pala yung prayer ko dati. Kaya nga alam mo minsan, may mga moments, aminin na natin, nagtatampo tayo kay Lord dahil hindi niya sinasagot yung mga dasal natin. Pero lagi natin tatandaan na marami din tayo mga dasal. Marami rin tayong natanggap na hindi naman natin dinasal. 'Di ba? Madami din tayong mga ganong klase mga blessings. So laban lang mga kabisyo, kahit wala po tayong milyon. Okay lang po yan. Ang mahalaga, lumalaban sa buhay. Ang mahalaga, buhay. Alam mo, nung weekend na-realize ko, 1 year na pala simula nung aking total thyroidectomy. And I would say, kaya nga sabi sa akin isang kong kaibigan, dapat hindi na birthday mo yung sineselebrate mo, sabi niya. Dapat ang sineselebrate mo na ngayon is yung pagkaka-opera daw sa aking thyroid kasi parang second life. Yes. Na para bang kahapon lang nangyari, di ba, Jegs? Na para bang kahapon lang. Under recovery ka pa rin Correct, din. di ba? Yung mga ganun. Pero hindi. Una sa lahat. Ang bilis. Natatandaan ko pa yung moment na hindi pa ako makapag maganda. Hindi. Ginawa ko siya maganda. Hindi nawala yung boses ko pero yung power nawala ng mga ilang percent. Kasi medyo takot ka na baka bumuka. Baka bumuka di ba? Ang pangit naman, di ba? Tapos may lumabas na dila. Ang malala kung may dun dyan na lumabas yung buntot ko. Diba? Tapos ngayon, 1 year na. Diba? So God provides. May mga ganyan din talaga tayo mga pagsubok na dinadaanan na at the moment naiisip natin na parang hindi natin maitatawid. Correct. Pero ako, Jigs, ito ngayon, isang taon na ang lumipas. Ayan, so during that time, yung mga worries ni Nicole na baka mawalan siya ng boses. Hindi lang yun, parang, ano nang mangyayari. Kaya nga sabi ko, pag wala na akong boses, itutuloy ko na ba yung pagmamodel ko? Wow! Ay, nako, kaya sabi nila, hindi, may boses ka, wala kang pang model.
God is good, mga kabisyo. Lagi po Oo. nating tatandaan Tama. yan. Oo. God will provide and God will make everything alright. Pero syempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan, tayo pa rin po yung gagawa ng mga bagay-bagay. At saka kung yung mga bagay na parang halimbawa, hindi talaga pinagkakalob sa atin, huwag nating ipilit. Oo, hindi Kasi baka hindi minsan lang yun eh. yung nagpapahirap din sa atin. Yung ipinipilit natin na halimbawa, True. hindi nagbubukas ng opportunity. Hayaan natin, let go. Oh, Lord, ikaw na bahala dyan. Magugulat ka na lang kasi parang kagaya, may kakilala ako na dati dasal niya na magkaroon ng asawa, may anak, may sasakyan, tapos nagdidilig-dilig na lang ng halaman. Pero reklamo siya ng reklamo sa buhay until na-realize niya, oo nga, ito lang naman yung pinray ko dati. Matagal ko na palang natatamasa. Correct. Totoo. Yung nirereklamo mo ngayon, matagal mong pinagdasal yan. Tama! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa akin, one day at a time. Kaya nga pag halimbawa tinatanong talaga ako, oh, what's your plan 5 years from now? Ang sagot ko talaga, wala. Oo. Kasi, una, may assurance ba tayo ng bukas? Parang Correct. tulad yan ng Jegs yung pagkakasuksok ng cotton bud sa tenga. Matutulog na kami nun kagabi ha. As in 10:30. Matutulog na talaga kami, naghahanda na, nakalatag na yung mga higaan. Matutulog na lang talaga. Tapos nangyari pa yun. So yun yung sinasabi natin na anything can happen in an instant. Oh, tsaka hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pwedeng ngayon, napapakinggan nyo kami. Pwedeng sa susunod, Hindi na. hindi na. Pero hindi namin alam. Correct. 'Di ba? So, one day at a yun. time Oo. lang. One day at a Kung time. anong meron ngayon, kumbaga, sabi nga sa Bible, hayaan mong mag-worry yung tomorrow para sa kanyang sarili. Correct, Importante diba? yung ngayon eh. Kasi, Ano yung sinabi? Parang today has its own troubles. Oo, parang ganun. Troubles of its own. Mm. Basta ng Bible. Sorry na Lord. Sorry na Lord. Oo. So, importante yung ngayon kasi problema ka sa future tapos hindi ka nakarating ng future. Hindi naman, di ba? Wala naman talagang assurance na Oo. makakarating. Well, sana. Oo. Sana talaga, di ba? Malayo-layo yung malakbay Oo. natin. Pero wala nakakaalam eh. So, Oo. this day is all we have Oo. today. Well, to perfectly build your future, yung ngayon yung gagawin mo. Kasi ito yung magde-define sa future mo eh. True. Ayan. Ayan. Alright. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok. Nakita ko si Ma'am Nicole parang few weeks ago. Grabe ba lang kinitan? Wo? Yun. Grabe ba lang kinitan tsaka matangkad? Ay, Ayan. baka hindi ako yun. Sabi naman ni AG Mamanok, ayan, same po tayo Miss Nicole, one day at a time din po ako. Ayan, ganun lang din naman dapat eh. Ako yun lang din natutunan Oo. ko eh. Meron din namang itatry na mag-protect ng future, itatry na pero one day at a time. Oo, hindi mo pwedeng gawing isang bagsakan yan. Oo. Bagsakan din ang problema. True. Ay, isa-isa lang. Oo. Yun. Baka naman po pwedeng hindi mag-flood. Oo, Alexander. Oo. Oo. Tandaan mo, Alexander, ha, ito lang yung isang pakiusap, ha. May mga ibang tao na gusto din mag-message na hindi namin nababasa yung message nila kasi naka-flood ka. Oo, So, please natatakpan lang po, alam mo yun, gets naman namin na nagsiswimming ka pa rin sa butuan. Oo. Okay na yun. Correct. 'Di ba? Ayan. Sabi ni Dennis, ayan, you cannot predict your future but what you do every day will define it. Yes. Yan. Oo. Ganon. Thank you po for reminding me not to worry too much. Ayan. It's Kalma okay lang. to worry. Alam mo yun, ano naman yan natural and normal na reaction ng isang tao na nag-worry. 'Di ba? Pero wag sobra. Oo. Kumbaga pag nag-worry ka, para ang end goal is meron kang gawin na paraan o kaya kikilos ka ganun. Pero yung nag-worry ka na it takes away your happiness, it takes away your peace. Ayan, diyan na tayo may problema. Tama. Ayan. Ito dumaan lang to sa news feed ko, ayan, sa mga fan ng SB19 nung bakit? nag-concert si Pablo. Na solo concert niya kasi to, parang yung mga sinulat niya na parang about sa mga trials eh. Okay. At napakaganda at medyo napakaganda doon kasi yung concert niya parang nag-turn into worship siya. Kasi talaga? kumanta siya ng What a Beautiful Name na kung saan itinaas niya kay Jesus yung Oh, na anong ang ganda pinagdadaanan. naman. Kaya ang
talagang iyak siya ng iyak. Alam mo yung legit na ano. Legit na na thank you Lord, Na- legit na Lord ikaw lang ang nagtatawid Oo. sa akin, at legit na Lord kaya ako may solo concert dahil ikaw din Correct. to. Na hindi niya matapos yung sinasabi niya kasi umiiyak siya. Yung Kailan to? Recently lang? Recently lang dumaan lang sa newsfeed ko. That's so Kaya nice. shout out sa Ganda. mga Shout out sa mga alam mo yung mga worship songs yan, sabi daw nila singing worship songs is like praying twice yes. over. Mm. Ano yan, gawin po natin yan. Feeling ko kahit na halimbawa, ikaw yung tipong, kasi naman, Jegs, aminin na natin, hindi naman din talaga lahat merong, hindi naman capable are comfortable with Oo. actually praying. Lalong-lalo na kapag Oo. nakakarinig sila ng mga taong magagaling tala magdasal. Kaya nga, Mhm. ngayon pag meeting, Jegs, ayoko na lang na biglang mag-a-assign ng tao. Kasi, kung hindi ka komportable, prayer yan eh. Tama. So, dapat ang prayer is something that is heartfelt, Correct, something correct. that is prepared for other people, ganyan. Tapos, lalo na kung communal, ibig sabihin, madami kayo, di ba? So, ano siya talaga, dapat heartfelt, ganyan. Oo. Ngayon, kung di mo carry, ako yung ginagawa ng kaibigan ko dahil hindi nga siya marunong. Ang ginagawa niya everyday, parang feeling niya hindi siya marunong Parang hindi niya alam yung mga tamang gawin or sa paano sabihin. Parang wala namang right or wrong though. Lahat naman, Lahat kahit ako naman- nag-umpisa, Oo. hindi ako marunong. Pero susubukan. Oo. Yun, susubukan. So, ang ginagawa niya is worship songs. At kapag ka nagpe-play siya ng mga worship songs, as kinakanta niya, nararamdaman niya sa puso niya na para siyang nagdadasal. Kasi ang Yun. prayer naman, it's a form of dialogue with God. It's a communication So, you communicate kung anong nalalaman ng puso mo. Kasi, maano ka talaga, intimidate ka sa iba na ang galing talaga na Totoo. para, pag nag-pray sila, alam mo, Naiiyak ka may mga ano sila na binabanggit na Oo, correct. Basta madaming ano. Madami na para bang natatandaan ko, Jegs, ito there was a time na uma-attend ako sa isang Bible study online. Na alam mo yung nakakalungkot, pero ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-attend kasi nape-pressure ako. Nape-pressure ako kasi lahat silang gagaling magdasal. Oo. Yung pastor, bigla-bigla na lang parang i-assign ka. Or parang hindi yun. Parang, kunyari may prayer request. Ang bilis pa ng turnover, ganito. Kunyari, let's say, 20 kami sa Zoom. So, may prayer requests yan. So, syempre, aminin ko na, pagka online kasi medyo hirap talaga ako, kaya ayoko masyado ng online. Mas gusto ko pag meeting face to face kasi iba talaga yung online. Nadidistract ako sa mga tao nadidistract ako pag online. So, ang eksena nun si Pastor, what are your prayer requests? So, isa-isa na magsasabi. Tapos ngayon, ang bigla siya mag-a-assign. O, halimbawa, Emmy, pag-pray mo si Diego dun sa kanyang prayer, ako na hindi nakinig. Tapos, mag-uumpisa pa yan. Di kahit na nakinig ako, let's say nag-take down notes ako kasi natuto ko na parang, ito ang concern niya, kunyari pera, ang concern niya, ito ay kunyari sakit, ganon. So, take down notes ako. Kahit naman nag-take down notes ako, para lang tama yung prayer, nape-pressure ako kapag ka nagpe-pray na yung iba para sa iba. Kasi pang malakasan talaga, yung bang talagang feeling mo kung may sakit gagaling, ganon. Ganon ka, ganon ka seryoso, ganon ka passionate na umiiyak-iyak pa, tapos may mga biblical reference, may mga ganon. May kinu-quote pa. Correct, 'di ba? Tapos lahat naman nag-i-amen ng sabay-sabay. So parang ako na instead na gusto ko mag-pray din para dun sa taong 'yon, ang eksena ko is, turn ko na ba? Pang ilan ba ako? Paano ko ba siya pagdadasal? Ano yung mga sasabihin ko? Hindi na tuloy siya, hindi na tuloy siya galing sa heart. Correct. So, kaya ako nag-stop. Alam mo yun? Kasi ako naman, ang story ko naman dyan pagdating dyan sa prayer na yan, nung isang beses na sumama, ang kauna-unahan palang sumama ako sa church mission namin, na meet namin yung mga pastor galing sa bundok, na bumaba lang sila sa isang church na nagkita-kita doon. Tapos sabi nung isang pastor, sabi niya, sige na, Brother Mike, lead mo yung prayer. So, tahimik lang ako kasi una-una, bago pa lang ako noon Akala ko may ibang Brother Mike na kasama doon. So, sabi ko, Ikaw pala. bumulong ako, pastor ako ba? Oo. So, imaginein mo yung feeling na yun na kaharap mo yung mga pastor. Correct. Tapos Na alam mo bago ka pa magagaling lang, sila. na hindi mo alam kung anong gagawin. Sabi ko, ako ba basta? Pero ikaw tagal pa ng din. pause. Oo. Pero ikaw pa din. Pinush mo pa din. Wala, sinabihan niya. Ako mag-pray. Oo. Kaya nag-pray lang din. So, ang ginawa ko na lang talaga yung
wala nang hindi na ako nag-zero in doon kung paano mag-pray. Talagang kinausap ko si Lord. Sinabi ko lang talaga yung gusto kong sabihin. And yun, doon nagsimula. Di ba? Nakaka-intimidate Oh, kasi talaga eh. Sobra kasi syempre. Oo. Yun, mga pastor yun. Correct. mga- Hindi, tsaka aminin mo na, Jegs, makakapag-compare ka talaga eh. For example, may mga favorite ka na nag-lead ng prayer. Meron talaga. Kasi meron talaga eh. Meron talagang gift eh. Meron. Meron talaga na meron. pag nag-pray, tumatagos. Oo. Pag nag-pray siya about healing, feeling mo, Nahihil ka nga nahihil eh. ka na. Tsaka feeling mo It's a talagang gift eh. close ka na talaga kay God na. Oo. Gets ko yan eh. Na minsan parang halimbawa yung iba na yung nagpe-pray, hindi ganon. Na parang feeling mo. Kaya siguro hindi rin madali for you, ako halimbawa for me, or for others na mag-lead. Kasi nga, alam mong merong may gift, Oho. tas hindi ka sure kung ikaw yun. Oo, Diba? At oo. merong wala din talagang gift talaga ng Oo. ganon katindi. Pero wala naman pong right or wrong Iba-iba eh. Like for example, dito si Kajot. Kaya gusto ko pang nag-pray si Kajot, yung innocence galing ng sa, heart. galing sa heart. Doon mararamdaman mo Kaya rin din. nga Oo. eh, yun. So walang format yung prayer kasi again, it's a dialogue with God. Yeah. Kung paano mo siya kakausapin. Iba-iba naman tayo. Tsaka na parang pamamaraan. friend. Oo. Parang prayer is like talking to a friend, which Yes, is God. oo. Wala namang format pag napag-usap ka sa Tama, kaibigan. oo. Diba? Na dapat Sinasabi mo lang umpisahan yun. mo yung ganito. Correct, diba? Although yung mga iba meron talaga Oo. silang format na O, fina-follow. kung saan sila komportable. Oo, wala naman ding masama. Meron din naman na nagpe-prayer na sinusulat nila. Meron Okay din. lang din naman. Wala namang At merong batay na padpa dito. Merong katulad ni Pablo na siguro sa isang concert hindi mo maiisip na there's an actually a prayer. Oo. Baka off yung itsura. But yung ginawa niya is kanta tayo ng worship Oo. song. 'Di ba? Sobrang kaya si Gary V nag-message kasi nanood siya hindi niya ini-expect yung yung ganun, eh. yung ganun. na Kasi kakanta it's siya ng worship unexpected song. eh. Totoo. Oo. Totoo. Na talagang all glory to God na binalik talaga kay Lord. Hindi dahil magaling siya. So congrats ayan. Pablo. Ayan. Wow, close. Congrats, Pablo. Ayan, Ikaw ayan. na. You already. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin. Mamaya tayo ulit. Kwento na mahiwagang Bornay. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!